hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Yan. Wala lang. Naluloka na ako. Naluloka ka na, madam. Yes po. Nako, ibinulgar ho nitong si Jaime Marcos kung ano ang pinaplano nitong si Marcos Jr. at nitong si Boying Remulla. Ipipilit daw ho nila na maging ombudsman nitong si Boying Remulla para sa 2027 makasuhan at mapakulong nila itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Scan nyo lang ho yung QR code na yan. Kayo na ho ang pinakauna-unang makakita sa ating mga reaction video. Update din pala ho tayo dito sa pagbisita ng Bureau of Custom sa bahay nitong mag-asawang Diskaya para silipin yung mga luxury car nila, no? Papasadahan natin na mabilisan yan. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, 974,108 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at ika nga magwa 1 million na tayo. Mega love shoutout na ho natin yung ating mga kasama dito sa PH Update dahil natambakan ho tayo. Bibilisan lang ho natin kasi medyo natambakan ho tayo. 11 days pa ho yan mga kababayan. Ngayon pa lang natin mega love shoutout. Dito kay Maria Glenda Alcantara, maraming salamat ho madam. Mega love shoutout. Dito kay Ma'am Lovelyn Shibukawa. Ma'am Lovelyn, maraming salamat to. Malapit na ho talaga, malapit na. Maraming salamat Ma'am Lovelyn Shibukawa. Mega love shoutout. Yan sila Ma'am Lovelyn. Ano yan? Talagang solid yan, ika nga. Casiano Terregosa Jr., maraming salamat to. Mega love shoutout. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Maraming salamat din ho dito kay Ma'am Ariza yan. Ma'am Ariza yan. Grabe naman to si Ma'am Ariza yan. Oo. Mega love shoutout ha. Maraming salamat. Ilan bang magkakasunod to? Teka lang silipin natin. Ma'am Ariza yan. Ma'am Ariza yan. Ma'am Ariza yan. Grabe naman yan, madam. Tatlong sunod-sunod. Tapos dito kay Michael Lopez. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout. Palakpakan naman natin to si dalawang magkasunod yan, sir ha. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Mega love shoutout ulit dito kay Ma'am Riza. Ma'am Riza, maraming salamat. Di ba ikaw si hindi. Mega love shoutout. Ma'am Riza, maraming salamat to sa pagsuporta. Sana mapanood nyo ho ito, no? Itong si A.L. Leveriza. Sir, A.L. Leveriza, mega love shoutout. Salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout dito kay Kuis Raymond Motovlog. Maraming salamat. Mega love shoutout ha. Dito kay Sir Raymond Federico Picar. Ayan, mga suki natin yan. Maraming salamat sir ha. Mega love shoutout. Maraming salamat din ho dito kay Ma'am Ariza yan ulit. Ma'am Ariza yan, maraming salamat. Grabe, nakarami ka na madam ha. Mega love shoutout ulit dito kay Bisayang OFW. Maraming salamat. Mega love shoutout. Shoutout sa Pakatang family. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Carlos Esteban. Sir Carlos Esteban, maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa Estados Unidos. Mega love shoutout dito kayo. Siyempre, itong si Ma'am Raspberry, di nawawala yan. Ma'am Raspberry, maraming salamat ha. Mega love shoutout. Maraming salamat. Maraming salamat din ho dito kay Rose Jones. Rose Jones, salamat ho dyan sa $20. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Herbiscal. Siyempre, si Sir Herbiscal, di nawawala yan. Mega love shoutout sir ha. Maraming salamat ho. Dito kay Ma'am Ariza yan ulit. Mega love shoutout. Mega love shoutout ulit kay Ma'am Ariza yan. At dito sa pinakalas natin si Cherish, maraming salamat. Mega love shoutout. Ayun na nga, yun na nga ako ng mga nagpakaulay sa ating mga nakalipas na reaction video. Rektaho muna tayo dito sa pagbisita ng Bureau of Customs sa compound ng St. Gerald Construction
sa Pasig. Ito yung tagpo kaninang umaga dyan. Naku, Magandang ito araw na. mga kapatid. Dito kami ngayon sa compound ng St. Gerard Construction na pagmamayari ng Pamilya Vizcaya. Dito yan sa Pasig kung saan nagaganap yung kasalukuyang paghahain nga ng search warrant ng Bureau of Customs patungkol sa ilang mga luxury vehicles na Nako. tinitignan na may probable cause na pagkatong Luxury dumaan sa vehicles. tamang importation, no? Kung nakapagbayad ba ito ng mga taxes and duties dito sa ating pamahalaan. So, technically, nandito rin sa loob sina Commissioner Ariel Nepomuceno at mga tauhan nga ng Bureau of Customs. Nandito rin yung mga tauhan ng Customs Police, Philippine Coast Guard, at syempre meron din mga Highway Patrol Group at PNP. No. Ang sabi ng Bureau of Customs kanina ni Commissioner Nepomuceno, 12 yung nakatukoy sa kanilang search warrant na mga sasakyan. Pero 2 lamang daw ang nakita nila dito sa loob ng compound. Habang yung isa ay nakita naman daw nila sa area pero wala sa 12 nasa listahan nila. So yung tatlong vehicles na sinasabi ng Bureau of Customs, hinold na nila. Nakita nyo meron ng kordon dito sa area, nakakordon na. At hinihintay nila ang Pamilya Vizcaya na makapag-divulge kung sila ba ay nakapag-comply ng mga duties and responsibilities. So yung Di ba ang yabang nitong si Sara Diskaya na binanatan o sinagot yung mga tanong ng mga senador na kesyo, bayad naman kami. Dumaan niyo sa tamang proseso. Yung mga local, ang tawag dito, local dealer sa Pilipinas, doon na namin kinuha yung pagkao kasi ganon. Ibig sabihin, yung dealer na ang nag-process ng mga papers niya. Kumbaga, ako, nagbebenta ako nag-import niyan, bibilin mo na lang sa akin. Di ba? Kung may problema sa importation, wala na akong problema kasi binili ko na lang sa iyo yan di ba? Nasa tamang presyo, yung importation documents, ipinakita mo, tama naman, di ba? Ngayon, ang problema ko dito mga kababayan, meron mo talagang problema. Mantakin nyo, 42 million? Rolls Royce? 'Di ba? Yung hindi pa sila nakontento, meron pang meron pang tagdadalawang luxury car, 'di ba? Magkatabi, nagustuhan dahil sa payong. Kaya yung sinasabi niya nung isang video natin, yung bag na na Hermes na nagkakahalaga ng 22 million. Ang ma-advise ko sa kanya, kaya natin pagtulong-tulungan yon, kaya niyang bilihin yon. Matutulungan natin yan si Sara Diskaya. Masyado niyang pinapahina yung loob niya, di ba? Isang kontrata lang yan sa DPWH. Kaya namin yan, pera na sambay ng Pilipino, magtulong-tulong tayo para makabili ng Hermes si Sara Diskaya. other vehicles, hindi pa nila malaman kung nandito pa ba sa loob o nailabas na rin. Wala na. So, ito ay bilang pagsunod daw sa Customs Modernization and Tariff Act. So, kagabi pa dapat ito mga kapatid, kagabi pa dapat itong paghahain ng search warrant pero hindi natuloy. Kaya itinuloy na lamang ngayong umaga. Wala na, naitago na nila. tingnan natin kung anong mangyayari this time. Kasi kung sakasakali daw na talaga mapatunayan may paglabag, agad din nilang kukumpiskahin itong mga luxury vehicles. So, again, 12 lamang ang nasa listahan ng Bureau of Customs na nasa search warrant nila. Out of 28 na binanggit ng Pamilya Vizcaya na kanila pagmamayari, pero ang info nga ng Bureau of Customs, 40, no? Nasa 40 yung mga 45, luxury vehicles 45. na pagmamayari nila. So, this time, pinapalabas na rin yung media Ay, Semenay, dito nandun na Semenay. sa loob ng Nandun na Semenay, mega love shoutout Semenay natin yan, higa nga, yan talaga sinusubaybayan natin, hindi pa natin nasilip pagka mamaya. Titignan natin yung anggulo nila dito sa tagpo na to na kung saan talagang puspusan ang ginagawang investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan kaugnay dito sa mag-asawang Diskaya na to. Hindi sila ang most guilty dito. Oo, na-emphasize yung kanilang mga pinagbibili sa kanilang mga nakuwang kontrata sa pamahalaan. Pero ang issue dito, hindi lalakas sa loob ng mga yan. Hindi sila kayo naman mga kababayan. Alangan naman konti ang ibigay mo doon sa iyong mga padrino sa loob ng DPWH. Di ba? Alangan namang hindi natin sisihin dito si Marcos Jr. Siya ang most guilty dito. Under sa kanya ang DPWH. Under sa kanya ang COA. Anak ng toko. Ang most guilty dito sa issue na to si Marcos Jr. Tapos ang usapan.
Ang daming, kesyo yung dalawang senador sa Senado, yung si Soto at Lacson, talagang palong-palo sa kakapuri dito kay 2024 pa lang, binubulgar na natin yan. Yang mga falsipikadong flood control na yan, tayo na pinakauna nagsalita. Hindi naman PH update, di ba? Yung mga ibang vlogger, gumaya lang tayo, gaya-gaya lang naman tayo tapos gagayahin tayo. Wala yung nanggaya, ginaya ng walang umpay na panggagaya. Lahat, no? Okay lang naman yan. Okay yan. Kung yan ang gimmick nyo, trip nyo, wala problema, di ba? Gaya-gaya lang naman tayo, di ba? Ngayon, simple lang naman yan mga kababayan. 2024, fact check. 5,500 flood control. Tapos walang gumana, umulan. Doon pa lang binulgar na ho natin, nagsalita na sampay na nasaan ang flood control. Doon na umikot ang tumbong ni Marcos Jr. Noong 2025, alam niya, pagkatapos ng SONA, babagyo. O bago pa lang pala SONA, babagyo. Kaya yung yung kanyang SONA, yung kanyang State of the Nation address, yung kanyang speech, nandun nakalagay doon Nabasa ko na Nanonostra ko na ika nga. From 5,500, naging 10,1100 yan. Naging 10,1100 yan, sigurado ako. Kaso biglang lumubog. Nasa Amerika ata siya nun di ba? Papasyal-pasyal siya. Naku, yari tayo, hindi natin mabibida yung flood control. Bawasan natin, lagyan natin, mahiya naman kayo. Yun na lang. Yun, bumilib yung mga unggoy sa kanya. Anak ng toka. Siya ang unang nagbida-bida sa 5,500 flood control. Under his watch, nangyari lahat yan. Tapos sasabihin nyo, salamat sa Pangulo dahil binulgar niya to. Mga loko-loko. Visit kayo naiinit yung ulo ko Oy, Lacson Soto, manahimik kayo Kayo akala nyo maluloko nyo sa bayan ng Pilipino. Pagka merong isang opisyal ng pamahalaan na nagpasalamat kay Marcos Jr. dahil sa ginagawa niyang pag-iikot-ikot, sigurado, aso yan ni Marcos Jr. Kailanman hindi natin mapapasalamatan at walang pag-iikot na makakatumbas doon sa ginawang perwisyo ng pagiging incompetent ng ating presidente. Hindi ako hater dito ni Marcos Jr. Meron talagang problema sa administration na to. Pinapalakpakan nga natin pagka merong matinong nagagawa, di ba? Pero dito, para purihin yung administrasyon na yan at para sabihin na salamat sa Pangulo dahil binulgar niya yan, malaking kasinungalingan, 2024 pa lang, SONA. Pagkatapos niyang binanggit yung 5,500 flood control, hinanap na natin dahil bumaha. Doon pa lang na-fact check na siya Nung wala na siyang matakbuhan, na corner na yung pagiging inutil niya, anong ginawa niya? Maya naman kayo, palakpakan naman yung mga unggoy, yung si Soto at Lacson. Pambihira, Sabi ko, ganyan karumi ang politika sa Pilipinas. Kahit nandyan na ebidensya, kitang-kita na meron ng problema, papalakpakin pa rin ng mga ogag. Pambihira, Sorry po, sir. Kakainit ng ulo, kaaga-aga, Buti na lang nakapag mega love shoutout na tayo. So, ito daw ay bilang pagtugon din sa ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol nga sa mga flood control projects ng mabanggit nga. Commissioner, sir, ano gusto nyo sabihin? Paano yung mangyayari sa Pamilya Diskaya? Mag-aantay nyo muna, mag-coordinate muna sila? Meron sila representative naman. We are encouraging them. Talagang gusto namin, isurrender nila ng tama yung mga sasakyan at ibigay kung talagang tama pinagbayaran nila. Yung mga dokumento, makikita naman yan Kung hindi tama pinagbayaran mo, may proseso tayo. So paano gagawin nyo sa tatlong vehicles na hinold ninyo? Hindi, yan. Papantayin na namin ito buong kupon simula ngayon. Oo. Nalabas naman. Bakit kaya wala yung Yan ang problema Alam nyo na merong issue na balita. Ngayon, nung nailabas na yung mga sasakyan nila, ngayon kayo magbabantay. Pambira. Wala na yung 45 Di ba? Eto na tayo mga kababayan. Lipat na tayo dito kay Aimee Manggagamit Marcos. Meron lang ako pakiusap sa mga kababayan natin dito sa PH Update, especially yung mga OFW. Pagka yung mga kamag-anak nyo pinapakinggan niya si Soto at si Lacson, pakiusapan nyo sila. Sabihin nyo, yung amo niya na si Marcos Jr., yung dalawang senador na yan, yung amo niyang dalawang senador na yan, siya ang most guilty sa issue ng flood control at corruption sa Pilipinas, okay? Okay, hindi yung DPWH, hindi yan. Mga small fish lang yan Contractor, nako, ano lang yan, small fish. Anak ng toko, gagawa ako ng ghost project. Ng walang coordination, iaabsuelto ako ng COA, iaabsuelto ako ng DPWH. Meron silang mga
ika nga mga padrino sa loob. Ngayon, kung ang tanong hindi umabot kay Marcos Jr. yung pera na yan, meron pa rin ho siyang problema. Sa kanyang pamumuno bilang presidente, doon ho nangyari ang lahat ng yan. Kaya hindi ho mawawala ng pananagutan yung bangag na presidente na yan. Tandaan niyo ho yan, mga kababayan. Magpakatotoo. Yan ang problema eh. Yan ang problema sa mga Pilipino eh. Mabola lang ng konti, bumibigay na kagad eh. 'Di ba? O yan, Vico Soto, siya daw ang ihaharap kay VP Sara wala pa ata sa edad yung mama. Ilang taon na ba si Vico? Vico Soto, search natin kung 40 na siya sa 2028. Vico Soto age. Ay nako, ano pa lang siya noon, mga brad? Wala pa, hindi pa ata aabot. 1989 siya eh. 1989 siya. Matanda lang siya ng marami sa akin. 1989, hindi pa siya Next pa lang. Sa pagbaba ni VP Sara, doon pa lang siya makakaporma. Ngayon, hindi pwede. Para sa mga survey, isama nyo na to si Vico. Isama nyo na siya sa mga presidential, kahit na hindi siya pwede kasi 36 pa lang siya eh. 36 pa lang si Vico Soto. Hindi, sa tingin ko, hindi to kakana. Hindi to pwede. Malamang hindi naman pwede si Benjamin Magalong. Ayaw naman natang mag-national nun eh. Di ba? Kung magna-national si Benjamin Magalong, hindi pwede yan. Kung senador, pwede siya, pero vice president tsaka president, hindi pwede si Benji. Hindi tayo pwede dyan. Pero kung natin yung hindi rin eh. Kasi ngayon ang basihan natin, pagka maya't maya ini-interview ng mainstream media, meron tayong problema dyan, mga kababayan. Ito na ho, kay ang alamat ng mangga na ho tayo. Game. Pagbigay lang ng konting salita. At gusto ko nang sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi PI. rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Yeah. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Yan. Para kayong mga... I like it. I like it a lot. Gusto ko naririnig ko sa iyo, Bangga, ha? Kailangan mo yan. Baka pati ikaw mapakulong, kaya bumanat ka na ngayon. Mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan.
Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at Nako. sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Yan. Wala lang. Naloloka na ako. Naluloko ka na, madam. Yes po. Di galing Git sa akin, ninyo galing na sa iyo. plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Remulla sa ombudsman para ipakulong si BP Sara at mga ka-alyado niya. Ano yun, suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan nyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman, hindi dapat politiko, klaro yung conflict of interest, hindi naman na itatakwil na may kaso. So, May two kaso si sets of Boying cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan, si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraan 27 August ng position paper ad cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami yung mga respondent. Panay ang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang dai-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood zone control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan, yun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan?
there is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Nako. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game. No Naku po. bail and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng ombudsman. Kaya ako, magpa-file ako ng opposition, pati sa JBC, dahil klarong-klaro yung conflict of interest. Lagot ka, Bonjing. Ay, Bonjing. Hindi Bonjing, Boying. Lagot ka. Magpapile daw ng opposition sa JBC. Ito si Senator Amy Marcos. Yari ka dyan. Hindi ka magiging... Hindi, presidente kasi. Kapatid mo kasi presidente. Pero kung ako JBC, makikita ko ang daming issue, daming bagahe nitong mama na to. At kung anong pinaplano nila, kahihiyan ho yan sa JBC, sa totoo lang. Tapos magiging magulo. Kapag itong mga kaso sa PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC Ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR i-dismiss, mapupunta sa CA, sa Supreme Court, paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung OIC Ombudsman, orders the dismissal from service, declares he's perpetually disqualified. Paano ma-enforce yung desisyon na yan kung si Secretary Boying ay nakaupo ng ombudsman? He can Yun only lang. be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as well as the present OIC ombudsman that we understand and commiserate with the unbearable, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC ang pag-a-appoint kay Bonjing, na-bonjing ako ng Boying bilang bagong ombudsman, para rin huyang issue ng flood control, sa totoo lang. Para rin yung issue ng flood control. Yung tipong ipapabagsak, yung tipong si VP Sara kasi siya na magiging presidente sa 2028, siya ayaw sa hindi, di ba? Siya magiging presidente. Ngayon, kung tayo pagkakaitan ng pagkakataon na maging presidente, ito si VP sa 2028, dahil sa pagkakaupo nitong si Boying bilang ombudsman, malaking problema ho yun. Yung ginhawa na mararamdaman ulit ng sambayan ng Pilipino sa pagpasok ng 2028, hindi na ho natin makikita yan. Dahil nga naman, itong mama na to, kung anong ginawa niyang kababuyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganun ang gagawin niya kay VP Sara Duterte. Easy. is a price to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification if and when that will be issued. Yun lang. Yun yung ganong plano to rid VP Sara and then i-dismiss yung kaso against Justice Secretary Remulla para may appoint siya sa ombudsman? Well, balitang-balita ang pressure sa mga investigador, matindi ang pressure, naririnig natin sa JBC at nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapaltan ang karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang dahilan, biglang tinanggal at iba yung linagay, nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sapilitan, as a deadline. May mga deadline silang hinahabol. Ma'am, ano pang magagawa pa po nung isasubmit yung opposition kung ongoing na po yung selection ng JBC ngayon for ombudsman po? Oo nga, yun, talagang tignan natin, sana makinig sila and sana intindihin nila kung gaano kaihalaga ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon, basta yung ambisyon na lamang ng iilan ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, ngayon yata isasalang sa JBC interview si Natapos na, Secretary. alas 10. Oh.
Pero yung opposition nyo po, na-file or na-discuss nyo po ba kay Senator Alan as member ng JBC representing the Kakausapin ko Senate? mamaya. Nagulat kasi ako, hindi ko akalain na magpapa-interview. Akala ko bawal yun hanggat walang clearance. Tapos yun Aminin po- ko, hindi ko alam na kanina naka-schedule agad-agad. will you also question his being included sa shortlist? At tignan natin kung anong gagawin. Pero hanggat maaari, talagang pipilitin ko hanggat kaya at tututulan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ay nako, hindi ko rin kayo tatantanan kasi klarong-klaro naman ang moves nila. May message din po sa Garapala na po. ang mensahe niyo po sa ading nyo na ultimately siya na may appointing authority. Ay nako, talaga naman, hindi yata nakikinig. Ma'am, kung ayaw nyo Bangag paano makikinig? Yung mga bangag na yan, wala nang papakinggan yan. Tsaka takot din siya makulong, madam. Alam mo na, pagka naging presidente si VP Sara, lahat ng kababuyan ginawa ng kapatid mo, may kalalagyan yan. Ang daming kababuyan ginawa ng kapatid mo. At kung sakali manghabulin siya ng Diyos ng tadhana, huwag ka nang kumontra dahil sambayan ng Pilipino, taga-suporta ni Tatay Digong, hinihingi namin ang kapatid mo. Ika nga. Kahit dito sa issue ng flood control, hinihingi namin ang kapatid mo. Sa totoo lang siya ang hinihingi namin, hindi yung kung sino-sinong kontraktor. Diba? Para at least yung susunod na maging Pangulo, ay dapat kumbantayan ng DPWH. Ay dapat kumbantayan yung mga infrastructure na yan. Dahil pagka nagkanda-hendot-hendot, magagaya ako kay Bangag. nyo kay Sec Boying, kanino kayo doon sa 17 o 16 na iba pa? Ay, hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga lang, wag naman binabraso yung ombudsman. Yan na lang ang huling hantungan ng hustisya, ng katotohanan. Ang bigat naman nun. Constitutional body, guguluhin, ano? Wala naman akong sinasang-ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Ang liwaliwanag naman ng conflict of interest. Nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman, tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Mali nga, mali. Wala naman akong kinakampanyang kandidato para ombudsman. Sa totoo lang. Di ko nga kilala yung mga listahan. Siyempre, trabaho ng JBC yun eh. Wala na. Ibang issue lang. Ay, okay. Pero babalik pa ako sa budget. Okay, Oo, sige. yung madalian lang kung gusto nyo. Pero yun lang. Yes po. Ma'am, hindi ba parang ang for a goal na tanggalin lang si VP Sara, yun po talaga yung goal ni Secretary Remulla? Eh, hindi siya. Siguro yung mga nag-uutos din sa kanya. Marami kasi, di ba? Di ba masyado nang maliwanag ang pattern. Noon sinabi ng iba na napaka-alarmist ko. Bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI? O ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, walang maniwala na itutuloy. Ayan, tinuloy. Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa Plan C. Yan talaga ang nangyayari. Ma'am, saan nyo nakuha yung information na may ganitong plano? Mag-ombudsman siya para ipakulong si VP Sara? Maliwanag naman kasi talagang sinabi na rin nung nag-iimbestiga yung mga Quadcom tungkol sa confidential and intelligence funds na ang tinutukoy, plunder charges, non-bailable, kulong bago 2028. Nakausap nyo na si VP Sara about this, ma'am? Yung possibility Hindi, ng actually ombudsman? hindi pa. Kasi wala siya rito, sa totoo lang. At sa dami ng problema nun, dadagdagan ko pa. Hanggat kaya ko, talagang hindi ko tatantanan to at mag-asara na lang kami. Pero, ma'am, sorry. Pero Yep. hindi naman po ang gusto ni VP Sara, di ba? Sorry? Masagot po, hindi lang gusto ni VP Sara, masagot sa proper forum yung mga charges laban po sa kanya. Si Raulo ka ba? Proper forum ba yung ombudsman kung nakaupo yung si Boying Remulla? Oy, tanong ko lang sa nag-i-interview. Pakita mo mukha mo dito, anak ng tokwa. Pakita mo, proper forum. Yung ama ni VP Sara pinadala sa Dahig Netherlands ng nasa ombudsman. Proper forum yun. Tanga ka ba?
Tama. Ulo ko ah. So, hindi ba parang ano, o talagang si SOJ Remulla po yung bagong bala against Sir and the Dutertes po? Tignan nyo yung mga kilos nilang lahat, di ba? Doon patungo. Kung sana magkakaroon ng patas at makatotohanang depensa sa korte, kung papayagan siya, yun ang gusto niya. Pero kapag ganito na brasuhan, may balitang suhol, ginagamit yung mga may personal relationship, pinapaltan yung walang kamalay-malay na justice. Kung ano-ano ang nangyayari, pipilitin ng JBC, pa-i-interviewin. Ang bihira, hindi ba nahalata na brasuhan na talaga ito ng todo-todo? Kaya sabi ko nga, kung ganyan at hindi kayo maawat sa pamumulitika, mag-asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. Ang considering yung opposition ngayon ng JVC, umaasa kayo na panggigan yung opposition? Oo naman, oo naman. May mga nakausap na kayo na member? Wala. Hindi ako naglalabi, nakakahiya naman po. Magpa-file siguro ako. When are you going to file your opposition? Asap, nagulat ako. Kanina nag-interview eh. Yung mga minention nyo, yung nagagamitin yung mga arguments sa opposition. Oo. Tignan natin. Baka to follow na lang yung OMB clearance. Kaya nag-interview. Hindi ko alam. Okay. Alright. Paano magkaka-clearance may kaso po, madam? Attorney Aimee, paano magkaka-clearance? Paano i-interviewin ng JBC kung walang clearance si Boying? Hay na nga mga kababayan, di na natin papanoorin to. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat sa mga nagpapakulay dito sa video na to. Maraming salamat po mga kababayan, ha? Lalo na sa mga kababayan nating OFW dyan. Maraming salamat po sa tiwala at support sa PH Update. Mahalin natin Pilipinas.